So, good afternoon, fellow teachers. So, kumusta po kayong lahat? Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating webinar tungkol sa LDM2, Learning Delivery Modalities course for teachers. So, ang session po natin ngayong hapon ay tungkol sa Module 3B or Learning Resources. Previously, natalakay na po natin ang tungkol sa course orientation at ang discussion tungkol sa most essential learning competencies or MELCs. So, tinalakay din natin kung paano mag-design ng instructions in the different learning modalities at ano ba yung mga kinakailangan natin sa paggawa ng e-portfolio. Natalakay na po natin yun sa ating mga previous sessions. So, as we move on, so kinakailangan din nating maghanap ng learning materials na kinakailangan natin upang ma-deliver ng maayos ang ating mga lessons at ma-access ang ating mga learning portals. So, ang module na ito ay makatutulong sa atin upang maunawaan ang iba't ibang uri ng resources na kinakailangan upang maisagawa natin ang iba't ibang learning modalities. So, gayon din, makatutulong ang module na ito kung paano natin i-access ang mga portals o materials na kakailangan natin sa pagtuturo para sa ating distance learning. Okay, so Module 3B, Learning Resources. So by the end of this module, you will be able to associate learning resources or LRs with specific learning modalities. Access resources from online portals such as DepEd Commons and LR portal of the Department of Education, and explain the importance of using quality assured learning resources. So that is our module objective. And for our module content, we have for our lesson 1, learning resource maps for distance learning. For our lesson 2, we have accessing learning resources from Department of Education portals. And for our lesson 3, we have assessing the learning resources materials. Okay, so our estimated time required for this module is 4 hours. Okay. So lesson 1, yan, dadako na po tayo sa ating lesson for this module. So lesson 1, learning resource maps for distance learning. So this lesson will give you the map of learning resources needed for the implementation of the different distance learning or DL subcategories. So by the end of this lesson, so ano ba yung gusto nating ma-achieve? So the first one is assess the learning resources needs and concerns in your school. So yeah, assess natin ano ba yung mga kailangang learning resources at concern ng ating mga paaralan. Number 2, discuss and reflect on these needs and concern. So, i-discuss natin, hihimayin natin ng husay kung ano ba itong mga pangangailangan nito at concern. At number 3, gathered possible solutions to resolve these learning resources needs and concerns. So, ano kaya yung ating mga posibleng magiging solusyon para ma-resolve ang mga needs and concerns na ito tungkol sa ating mga learning resources. Okay, so for our key topics and concepts, so we have the distance learning, learning resources, LR maps, and subcategories of distance learning. So, ano yung mga required resources natin? Una, we have the learning resources or the LR map. And pangalawa, syempre ang ating kailangang sagutan ang ating study notebook. Okay, so for our activity 1, so ito yung mga guide questions natin kung ano yung mga sasagutan natin. At ito din ay nakalagay sa ating study notebook. So, the Department of Education Memorandum on Suggested Strategies in Implementing LDMs for School Year 2020 to 2021 included the learning resources or the LR
map as a guide in selecting the appropriate distance LDM to be implemented in the schools or division. So we're going to study this map and sasagutan natin ito sa ating study notebook. Okay, number 1. Ito yung unang tanong natin. Based on the map, what resources should you have in order to implement the LDM adopted by your school or division? So, batay daw sa mapa, anong resources ang kailangan nating implement, okay, na inadapt sa ating mga paaralan. Okay. Number 2, do you have the complete resources for the distance learning delivery modalities or LDM needed in class? If the learning resources are not complete or not available, what steps will you take to make this available? So what are your options to substitute these missing LRs? Okay, so paano daw halimbawa na hindi kumpleto o hindi available yung ating mga resources? Ano daw kaya yung pwede nating gawin? Okay, para ito'y maging available. Okay, sunod. So what support will you need to maximize the two of the DepEd Sanction Learning Resources portals? From whom can you get this support? So ano yung mga support na pwede nating makuha? Okay, para ma-maximize ang paggamit ng ating mga DepEd portals. Okay, kanino kaya natin to kukunin? At ang pang-apat, based on your evaluation of the materials, are they appropriate to the level and characteristics of learners? Okay, batay sa pag-aanalisa natin ng mga materyales, so ito ba ay nararapat? Sakto ba ito para sa ating mga mag-aaral kung anong grade level sila at anong characteristics ng learners meron sila yan? So are there learners who might be disadvantaged by the materials based on their reading ability, level of learning independence, level of household support distance? So what adjustments will you make in terms of DLR? So ito yung apat na ating sasagutan sa ating activity 1. Okay, now, dito po mapapansin nyo ang map of the learning resources needed for each subcategory of distance learning delivery modalities. At ang source po natin yan ay ang Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction. So, batay po sa map of the learning resources needed for each subcategory of distance learning delivery modalities, meron po siyang apat na column. So, yung first column po natin ay ang distance learning delivery modality. At ang second column po ay ang ating subcategories. Ang ating third column ay ang applicable grade level or learning area na meron pong Key Stage 1 which includes Kinder to grade 3 at yung pangalawa naman po natin ay ang Key Stage 2 which includes grade 4 to 6 at ang ating pangatlo po ay ang Key Stage 3 and 4 which includes junior high school and senior high school. So while in the fourth column naman po ay ang ating learning resources required. So kung ano ba yung mga required natin na mga learning resources. So first one, ang una nating itatopic po ay ang distance learning delivery modality or ang tinatawag natin na online distance learning. Yan po ang ating number 1. So, ang online distance learning. So, ang ating pong online distance learning ay nahahati sa dalawang subcategories. So, meron po tayong tinatawag na synchronous at asynchronous. Okay. So, para po sa synchronous learning, so ito ay sinasagawa sa pamagitan ng live webinars, video conferencing, live chat, or instant messaging. Ano po? So, ini-encourage ang mga guro na gumamit ng Google Meet upang i-record ang mga specific activities, especially para sa mga performance task-based output ng ating mga mag-aaral. Okay, so ang lesson ay inire-record din para sa mga estudyante na hindi naka-attend sa nasabing meeting. Okay, so syempre minsan nagkakaroon ng problema like interruptions of the connection. So yun po, kaya minsan hindi nakaka-attend ang ating mga estudyante sa ating online distance learning. So synchronous subject ay maaaring ituro ng isa
hanggang 3 beses sa loob ng isang linggo, depende sa edad at grade level ng mga bata. So, syempre, ina-adapt din po natin yung kakayanan ng ating mga mag-aaral na maka-attend sa ating online learning. So, kaya ina-establish din po natin ang grade level ng mga bata. Okay, so, yan po, ang learning resources naman pong required niyan ay online SLM or self-learning modality at ang online activities which includes exercises. Okay, so para naman po sa asynchronous online platform or LMs or kahit na anong educational platform ay maaaring gamitin para sa self-paced learning. Ang learning materials ay maaaring i-post online at ang mga mag-aaral ay maaaring panoodin ito sa mga oras na convenient sa kanila at sama-sama silang magsasagot ng mga activity sheets na ibibigay ng teachers online. So, yun po ang asynchronous at saka ang synchronous online distance learning. Okay. So, ang next naman po natin ay ang ating modular distance learning. Okay. So, para po naman sa modular distance learning, so meron din tayong dalawang subcategories. Kung mapapansin nyo po dyan sa screen natin, so we have the digital modular distance learning at ang ating printed modular distance learning. So, para naman po sa ating modular distance learning. So, yung digital po, ito ay para sa mga bata na may mga devices sa bahay tulad ng laptop, desktop, tablet, or cellphones yan. So, hindi po ito online, pero pwede rin din po itong modular. So, ang pinagkaiba lamang ay matatanggap nila or ng mga estudyante natin ang mga soft copies sa pamamagitan ng messenger or ng emails. So, para magawa nila ang mga module sa bahay. At pagkatapos nila ito ma-accomplish, masagutan nila ito ay isasubmit din nila sa kanilang mga guro sa pamamagitan muli ng mga messenger or ng email. So, yun po ay para sa ating digital modular distance learning. At syempre, ito po yung applicable para sa ating mga mag-aaral which is the printed modular distance learning at yan po ang isasagawa natin. Ano po? So, yung para sa ating printed modular distance learning, ito po ay para sa mag-aaral na nais kumuha ng mga modules na nakaprint sa ating mga paaralan at ibabalik din ito sa ating mga guro sa mga napag-usapan or itinakdang petsa. Okay, so ano ba yung mga learning resources required? Siyempre, dahil printed yan, so printed self-learning module po ang kailangan at ang activity sheets. So yun po yung mga kailangan doon sa ating learning resources required. At para naman po sa digital modular distance learning, so ang kailangan po dyan ay offline digital self-learning module at ang offline activity sheets. Okay. So under naman po ng ating television, video, or radio-based instruction distance learning, so meron po tayong tatlong subcategories. So the first one, ang tinatawag po natin na TV or video self-learning module-based, and the other one is the TV video MELCS map, at ang pangatlo naman po ay ang radio-based instruction. So ang TV video-based instruction distance learning ay which is the LSM base, ay kinakailangan nito ang learning resources tulad ng self-learning module-based videos at activity sheets. So, yon. So, self-learning video po para sa ating TV or video. So, sila po yung magpe-play po ng mga video sa ating television. The other one is the TV video or the MELCS map. Ito po yung mga pinalalabas sa television. So, nagkaroon na po tayo nito ng dry run before. So, naipalabas na po yung mga sample nito before. At ito po ay MELCS aligned video. So, naka-align po ito sa ating most essential learning competencies. At syempre, kailangan din po nito ng activity sheets. Gayun din naman po ang ating radio-based instruction. Nangangailangan po ito ng self-learning modality-based, RBI, at activity
sheets. So yun po ang atin para sa TV, video, and RBI. At ang atin naman pong distance learning delivery modality na pang-apat ay ang blended distance learning. So para sa blended distance learning, ito po ay maaaring combination ng kahit na anong distance learning delivery modality subcategories. For example, combination po siya ng online distance learning at saka ng printed modular. So yun po yung dalawa sa halimbawa gusto ng mga magulang, bata at napagkasunduan ng school na gamitin. So, blended learning. Meron din naman po tayong, for example, online distance learning plus SLM-based TV or video. So, depende rin po sa napagkasunduan. Okay, ano po yung mga learning resources required? So, meron po tayong mga any available, kung ano po available sa atin. So, yun po ang gagamitin at the same time yung mga activity sheets. Okay. So, ngayon naman po, take note na tatandaan po natin na mahalaga ang presensya ng guro sa pagpa-facilitate ng synchronous online distance learning. Siyempre, napakahalaga po talaga kasi hindi po talaga magkakaroon ng success ang online distance learning kung hindi po susubaybayan ng ating mga guro. Okay, ang mga MELCS map, DepEd textbooks, at learning materials ay gagamitin bilang resources sa lahat ng distance learning delivery modality. So, kailangan pa rin po natin ng DepEd textbooks at saka ng mga learners materials. Kung gagamit ng activity sheets at learning plans, ang MELCS map, DepEd textbooks ay maaaring ipalit sa self-learning modalities. Ano po? Kaya mas maganda po na sa atin pong ginagamit na learning activity sheets at plans, pwede po natin kuhanan bilang resources po ang ating mga DepEd textbooks. So, mas maganda po na ibigay din po natin sa mga bata yun para may resources din naman po sila kahit papano. Okay, number 3, patnubay ng magulang at learning facilitator ay kinakailangan sa lahat ng mga subcategories ng distance learning delivery mode. Siyempre, patnubay pa rin po ng magulang ang kailangan natin kasi nga po, baka po kung ano-ano na ginagawa ng ating mga mag-aaral. At siyempre, bilang mga guro, dapat available po tayo most especially through text or call para just in case may mga questions ang ating mga estudyante. So, madali po nila tayong ma-approach at madali pong ma-address ang kanilang mga concern. Ano po? So, ang iba pang mga libro or learners materials at mga videos na gawa ng guro ay makatutulong din bilang learning resources sa bawat distance learning delivery modalities. Siyempre nga po, ano po, pagka medyo nahihirapan yung mga estudyante natin na sagutan, hindi po nila masyadong naintindihan, tayo bilang mga guro ay kailangan mag-adjust. So, gagawa po tayo halimbawa ng video kung paano po ituturo o ipapaalam sa mga bata yung topic po na hindi nila maintindihan. Okay, isa yun po sa mga naisip nating mga paraan na pwedeng gawin ng ating mga guro. So, ang lahat ng subcategories ng distance learning delivery mode ay angkop sa lahat ng grade level, lalo na kapag may teacher o facilitator. Okay, lahat po yan available. Kaya lang, just in case po, nakakaunti yung resources at alam po natin na hindi po kakayanin na ibigay yung resources, yan pong mga naka-green, kung mapapansin ninyo dyan po sa ating pong learning resource map, ay lahat po ng kagrim, yan po yung priority natin. For example, so sa online distance learning at saka sa digital module learning, ang nakagreen po dyan ay junior high school at ang senior high school, in which kung nagkaroon po ng kakulangan sa resources, ang kauna-unahan po na priority dyan is junior high school at saka po ang senior high school. Gayun din naman po, para naman po sa TV, video, at saka sa radio-based instruction, ang priority po natin dyan ay ang mga from kinder to grade 3. While yung printed modular distance learning, applicable po yan sa lahat po ng grade levels mula kinder to senior high school, lalo na din po ang blended learning. Applicable din po yan sa kahit na anong grade level. Ano po? So, yan po yung ating para po sa ating learning resource map. Okay. So, para po sa ating activity 2. So, in your LAC session, share and discuss your answers from the previous activity
What support can you provide to your colleagues, and what support can you get from them in terms of learning resources? Take note of the insights that you can gather from your colleagues and write them in your study notebook. So, parang mas maganda po siguro na magkaroon tayo ng reflection, sharing of ideas, kung ano po ba yung suporta na maaari nyo i-provide sa ating mga co-teachers at ano din po yung suporta na gusto nyong makuha in terms of learning resources. Okay? So, maaari po tayong mag-share. Kung sino man po ang gustong magsalita, ay paki-on lamang po ng ating mga mikropono.